apektado ang ang military establishment, ang political establishment, ang religious establishment. Because itong issue, and we are so fortunate and we thank God for bringing us Kuya Jonathan, who stood up and, boss, talaga, saludo kami sa'yo. Kung ako ang abogado ni Jinggoy Estrada, hindi na kita i-cross-examine. Kasi lalong madidiin ang kliyente ko. Lalo madouble convicted na. Madouble convicted. Madalawa na yung niya. Diba? Ito, yung sinabi niya kanina, okay, dito tayo yung sinabi ng gugurgurin. Hindi tao, hindi lang manok, tao. And the more important thing is that he is a material witness. Material witness siya. Dapat ginagalang nga palagi kong sinasabi to, Ate Claire, di ba? Nung ini-interview mo ako, dapat ginagalang si Agent Jonathan Morales because he was invited there as a resource person. Hindi naman namilit yan eh. Di ba mga kababayan, inimbita naman siya ng Senado eh. Hindi naman siya namilit na pumunta doon para magtestigo. At yung testimony niya is limited only to his personal knowledge. Hindi hearsay yun. Hindi hearsay na si Kuya Jonathan ang gumawa ng authority to operate. I mean, pre-operational plan, authority to operate. Sinabi niya siya ang gumawa, siya ang pumirma, siya ang nag-type. Oh, that's personal knowledge. Oh, personal knowledge din niya, mga kababayan, na yung informant, kaharap niya. Kaharap niya. Yung informant, nag-release sa kanya, nagpakita ng picture sa kanya. These are matters that the witness is competent to testify. Competent si Kuya Jonathan mag-testify because personal knowledge niya dyan. Kahit paano sabihin ni Jinggoy Estrada na hearsay, siya ang dakilang hearsay. Hindi si Jonathan Morales.